gawin kapag nagkapera ka na. Marami kasing tao nagkakamali sa paghawak ng pera at kahit may pera na sila ay tila ba hindi pa rin umuusad ang kanilang buhay. Kaya malalaman mo ngayon ang 8 dapat iwasan kapag may pera ka na. Para sa akin, importante na maunawaan mo ang number 7 para magtuloy-tuloy ang blessing mo sa buhay. 1. Iwasang maging mayabang. May mga tao na kapag nagkaroon na ng pera ay biglang nag-iiba ang ugali. Nagiging mayabang na or nag-iba yung paikitungo sa ibang mga tao. Kaya hindi porket na nagkapera ka na ay magbabago ka na rin. Okay lang naman maging simple. Okay lang naman na mag-flex paminsan-minsan dahil maring proud ka lang sa na-achieve mo sa buhay. Okay lang yon. Pero marami rin kasing nagyayabang nang wala namang iyayabang. Mag-flex ng isang bagay pero hindi naman pala sa kanya. I-flex ang gadget pero utang lang pala. Kumbaga para lang sa atensyon at sa likes. Pero pansin ko, yung mga tunay na mayaman or may pera talaga, tahimik lang at hindi showy sa social media. Sila yung tipong work in silence pero let the success make the noise. Ika nga, magpo-post yan pero minsanan lang. Biglang nakakotse na, may bahay na, etc. Kumbaga magugulat ka na lang. Hindi yung halos araw-araw may ma-post lang para magmayabang sa iba. Number 2, iwasang maging maluho. Isa pang dapat mong iwasan na ito. Ang malulung ka sa cycle na pagkatanggap mo ng sahod or pag nagkaroon ka na ng pera ay bili ka na kagad ng bili. Online shopping, shopping sa mall, etc. Lalo na ng mga bagay na hindi mo naman kailangan sa buhay mo. Hindi ka uusad kung hindi mo kaya kontrolin ang sarili mo or ang emosyon mo para hindi bumili ng isang bagay. Hindi porket feel mo lang or dahil trending ito ay bibili ka na rin. Dahil magiging habit mo na ito at uulit-ulit ka na lang sa cycle tuwing may mga sale or kahit nga wala pang sale ay bibili ka pa rin. Pagkasahod sa kinsenas, shopping, sahod sa katapusan, shopping na naman. Wala namang masama na mag-shopping basta meron kang control at alam mo sa sarili mo na hindi ka magigipit sa katapusan ng buwan at mapapasabing wala na naman akong pera. Minsan kasi akala natin na unlimited ang pera na matatanggap natin habang buhay. Pero ang katotohanan ay sa isang iglap lang ay maring mawala ang source of income mo at ang komportable mong buhay na waiting lang sa sahod. Maraming nakaranas yan nung kaputukan ng pandemic. Maraming natanggalan ng trabaho, mga nagsaradong negosyo at iba pa. Kaya dapat mong itatak sa utak mo ng paano kung mawala ang income ko. Ano nang mangyayari sa akin? Kaya kung wala kang savings, emergency funds, side income, investment or kahit na malit na negosyo ay mahihirapan ka. Baka umasa ka na lang sa bigay ng iba or sa ayuda. Kaya matuto kang huwag maging ubos biyaya at magtira ka rin para sa sarili mo kung oras na ng kagipitan. Number 3, iwasang mabaon sa utang. Maraming tao na nagkapera lang ay nag-iba na talaga ang pamumuhay. Kaya kasabay ng pagtaas ng income ay ang pagtaas rin ng gastos. Kaya naman para ma-afford ang ilang mga bagay na ito ay nagkakanda utang-utang na. Pero hindi mo kinakailangan na ibahin ang lifestyle mo porque tumaas lang ng kaunti ang pera mo or income mo. At lalong hindi mo rin dapat gayahin or maipagsabayan sa kaibigan or kakilala mong iba ang lifestyle sa'yo. Dahil maring afford or kaya nilang gawin yon, pero ang katotohanan ay hindi mo pala ito afford or kayang gawin. Hindi ko naman sinabing huwag ka nang bumili ng mga bagay na maaaring magbigay rin sa'yo ng kaligayahan o kaginawaan. Pero make sure lang na kaya mo talaga itong bilhin at hindi ka nito pahihirapan at mababaon ka sa utang para lang mabili mo ang mga ito. Number 4, iwasang maging sugarol. May mga tao rin na nagkapera lang ay mas lalong lumala ang pagiging sugarol. Natuto na mag-online talpakan, sabong, e-games, casino at iba pa. Tandaan mo na kumita ka man sa mga sugal ay garantisado 100% na lamang pa rin ang talo mo sa buong history mo ng pagsusugal. Gusto mo bang iasa na lang ang pera at buhay mo sa tsansa or swerte? High risk, high reward pero mas high ang loss kesa sa reward. Tandaan mo ng tunay na panalo sa mga sugalan ay yung may-ari o yung negosyo mismo at hindi ikaw. Mas maganda na ilaan mo na lang yung oras mo sa siguradong magbibigay sa'yo ng kita or income or sa mga bagay na mas produktibo kaysa mga sugal at maglustay na mga perang pinaghirapan mo. Number 5, iwasang malulong sa bisyo. Isa pa ito sa dapat mong iwasan tulad ng sugal. Iba't ibang tao ay may iba't ibang adiksyon o sugal. Yung iba maganda pero karamihan ay hindi magandang dulot sa'yo. Hindi porket may pera ka na ngayon ay mas magsasayang ka na ng pera sa mga ito. Maring sa alak yan, sa droga, sa mga games, nauubos rin ng pera mo. Pagkahilig mo sa mga hindi magandang gawain. Basta alam ko na alam nyo na yun
na mostly dyan ay unti-unting sumisira sa buhay mo, kalusugan mo, umuubos ang iyong pera, at sumisira rin ang relasyon mo sa ibang tao at maging sa pamilya mo. Hindi porket may pera ka na, ay afford mo nang gawin lagi ang mga ito. Alam kong hindi ka mahina at talunan. Huwag kang papayag na hindi mo makontrol ang sarili mo at magpadala na lang sa mga bisyo mo kasi tingin mo ay dapat mo itong gawin or kailangan mo ito. Tandaan mo, hindi ka mahina at talunan. Hindi ka alipin ng mga bisyong ito. Ikaw dapat ang may kontrol at masunod sa buhay mo, hindi ang mga bisyo. Number 6, iwasang mag-invest kagad. May mga tao na madaling maloko or mahikayat mag-invest sa mga bagay-bagay, lalo na kung ikaw ay may pera na. Pero tandaan mo na hindi lahat ng nakikita mo sa internet, sinasabi ng kaibigan, kapamilya, or kakilala mo ay totoo at magpapayaman sa'yo ng mabilisan. Maraming mga scam, mga scheme, mga peking investment, peking negosyo, peking asset na uubos ng pinagpaguran mong pera. Posible yung iba dyan ay papakitain ka lang sa umpisa, pero sa huli ay mas malaki pa rin ang magiging talo mo dahil patuloy kang mag-invest para sa inakalang mas malaking kikitain. Kaya napaka-importante na aralin mo munang maigi kung ano man ang pinapasukan ng pera mo. Marami naman paraan para malaman mo kung lehitimong investment yan. Pwede ka naman mag-research muna sa Google, sa YouTube, magtanong-tanong ka sa ibang mga tao o mga groups para mas maunawaan mo ito. Pero at the end of the day, ikaw pa rin na magdedesisyon kung isasabak mo ang pera mo sa mga ito. Kaya huwag ka lang pumayag na umasa sa mga sinabi at prinesenta sa'yo ng ibang tao ng mga kaduda-dudang investment. Pag nakita mong sobrang dali kumita at tila ba walang risk, ay mag-ingat-ingat ka na dahil maaaring isang mukha lang ang pinapakita sa'yo ng mga ito. Number 7, iwasang maging madamot. Sabi ko kanina sa intro ay importante ito. Kaya kapag nagkapera ka na, huwag mo rin kalimutang tumanaw ng utang na loob sa mga taong nagtiwala, tumulong sa'yo at nagbigay sa'yo ng oportunidad para maging matagumpay ka. Wala namang masama tumulong at magbigay sa ibang tao. Dahil kung sino pa ang taong nagbibigay ay ang kadalasang nakakatanggap ng mas higit pa na blessing or kapalit. Kung may sobra kang pera, magbigay ka sa mga magulang mo, maaaring sa simbahan mo, sa iyong mga kaibigan, sa mga charity, sa mga nasalanta ng bagyo, at sa iba pa. Pero wag mo namang hayaan na puro ka lang bigay dahil baka samantalhin naman ang kabutihan mo. Baka naman maging palaasan na ang mga tao na yan sa'yo at maging mga tamad at palamunin. Kaya balansihin mo rin. Tandaan mo na hindi ka rin obligadong magbigay palagi. Lalo na kung wala ka namang extra na pera na bukal mong ibigay or itulong sa iba. Ikaw pa rin naman ang magdedesisyon na magbigay, kaya mag-abot ka lang ng kung ano ang kaya mong ibigay sa iba. Number 8, iwasang mapasama sa mga maling tao. At panghuli ay ito, huwag mong hayaan na mapabilang o mapasama ka sa mga tao na wala namang inaambag sa buhay mo o sa mga taong wala namang patutunguhan at maring hilahin ka lang na pababa. Ito yung mga taong puro bisyo, sugal, yung iba puro gastos lang ang alam sa buhay, nauubos ng pera mo at sisira ng kalusugan mo. Minsan ganyan talaga na kapag umaasenso ka, ay unti-unti ring lumiliit ang circle ng mga taong sinasamahan mo at unti-unting nawawala yung ibang tao na kailangan ka lang kapag may kailangan o mga taong hindi talaga makatulong sa pag-angat mo. Mahirap at masakit na desisyon nito para sa iba pero tanggapin mong may mga sakripisyo ka talagang dapat gawin kung gusto mong umasenso sa buhay. Hindi lahat ay pwede mong isama sa isang bangka. Bago mo isipin ang iba, ay isipin mo muna ang sarili mo at kung ano ang magiging future mo. Mas maganda na makasama mong tao ay mga taong tutulong at susuporta rin sa pag-angat mo at hindi mga taong sisira at magpapabagsak sa'yo. Ilan lamang ito sa mga dapat mong iwasan para mas maging maayos ang paghawak mo sa iyong pera. Tandaan mo na okay lang naman maging simple, maging same pa rin ng lifestyle, maging matalino sa pera at tumulong rin sa ibang tao na nangangailangan.